Hindi pa nakontento yung opisyal. Lumapit kay Rizal, fired the final shot. Tinamaan siya sa ulo. Doon kumalat yung utak at dugo niya, according to the family. Rizal died at 35 years old. Rizal died at 7:03 a.m. Time stop for every freedom-loving Filipino. Oo. Dito yung ginawa ang buong angkan namin. Tama to. At hindi nasira. At hindi di ba? nasira, yun yung importante. Tayong-tayo pa rin. Kanino nga to? Ba't ang bigat nung pakiramdam? Sabi ko, kay Josephine Bracken. Si Josephine Bracken and Doña Pilar were very good friends. Hindi ito replica, sir. No, this is not a replica. Original to. This is original. Wow. Makikita mo yung tahi. Yan. Lamig na dito. Oo nga, palamig na tayo ng palamig. Marami ng multo dito. Oo nga. So ito rin po yung ilang pang panuelo or alampay, Alampay ang tawag nila, no? collection. In 1894, the firstborn of Mariano Pilar was born in this house, delivered by Jose Rizal himself. Dito mismo Dito sa bahay mismo sa room na to. Itong room na to is the master's bedroom. And then, hindi na to talaga nabago. Ganito na to. Kasi malalaman, yung later on kasi through time, nag-iiba-iba yung setup nito. Oo. Minsan may walls doon. Oo. Pag dumadami siguro, nag-expect sila maraming bisita. So, pero itong room na to, hindi talaga siya na... Hindi siya naiba o nabago. Ito na talaga yun. So, ito po siya, the master's bedroom. All are original yung flooring. Wow. Okay, poste, original. And the kama Windows, as well. the kama is original. Ito yung original bed kung saan pinanganak Mario. si Pablo. So just really? imagine, si Jose Rizal pumasok, nilabas si baby Pablo, lumabas dito yung dugo Oo. and fluids ni Pilar, may planggana May lang planggana sa sa ilalim. ilalim. So hindi na siya kumalat talaga sa room. Parang strain din dito. Oo. Nagsistrain din siya. This is Solia, no? Sulia, yes po. Dying art. Sa dying art natin. Oo nga, No, dahil sayang. wala na. Sayang, wala nang mga masyadong gumagawa niyan. Four-poster bed, original bed of the couple. No? Maliit lang siya. Ang liit. Paano Dito sila nagkasya nagsimula. diyan, sir? Yung Maliit lang baka sila. Maliit Maliit sila. lang ba sila? Baka maliit sila, O lumiit Close na na rin yung close. kama? close na close sila. Oo, Ito oo. yung ginawa ang buong angkan namin. Tama to. At hindi nasira. At hindi diba? sira, yun yung importante. Tayong-tayo pa rin. So, Ito, mga aparador. aparadors were unique to every woman, no? Oo. Kanya-kanya silang design dito. Kung makikilala mo rin yung babae based on their aparadors. Yes. Example, si Lola used the okir, sarimanok na design. So, it's from the mythical creature, sarimanok ng Oo. mga Maranao, no? So, ang maganda dito, this is glass, this is not plastic pa. Kasi wala pa namang plastic before, so ganito yung mga itsura sa loob. And of course, yung mga aparadors dati, dito may mga ganito sila. Tapos may mga Oo nga, mga secret nila, no? Oo, so, Drawer. mga pera or papeles, dyan nila Oo, nilalagay. alahas. Oo, mga alahas. Ang maganda dito yung mirror. Kasi, Oo nga, yes. Beveled. Ang maganda pa dito, this is, kumbaga, it's a perfect mirror, no? Kung ano yung nakikita mo, yun talaga yung itsura mo. Oo, Walang tingnan nga natin, distortion. sir. Yan, gandang lalaki, di ba? Oo. So wala siyang Gandang distortion. lalaki. Wala siyang distortion. Oo. Yun yung kinaganda ng mga mirrors dati. Unlike now, Unlike now, naku, Wala may na. matangkad ka, Ano na? payat ka, di ba? isang quality, isang unique trait, unique design ng mga bahay dito sa Dapitan. Solid yung wood, solid yung windows. Kasi hindi sila mahirap magpasok ng kapis eh. Hindi naman local namin yung kapis okay. eh, Oo. no? Visayas okay lang. Luzon okay lang din. Kami kailangan pa dalhin yung buong bintana, no, dito sa Dapitan. So it kaya came later. Bibihira. Okay. It came later, no? This is tapestry. Clearly not Filipino. Middle Eastern to. So binili lang to sa labas ni Lola. Oo. So ito binuburda ilang oras ginagawa yan. Hindi siya printed, no? Oo. So ganun siya. Ito naman is gallinera.
A galinera is Yeah, usually placed in galinera. front of the house, no? Nilalagay siya sa house, usually, pwede naman bisita, pero usually mga laborers mo yung nakaupo doon eh, no? Tapos, usually may mga pasalubong yan silang manok sa mga Yes. amo nila. So, ang gagawin nila habang naghihintay, papasok nila dito yung manok. Oo. No? Tapos Yan aakyat talaga yung sila. ano niya, purpose niya, sir, ano? Pang Oo, manok talaga. Pang manok talaga. Yeah. Pero makita mo rin na may kwento rin yung mga galinera ng mga bahay. Kasi kung makita mo yung galinera nila, napakahaba. So meaning nun, yung may-ari ng bahay, napakayaman. Kasi Siyempre, ang dami mahaba. niyang tauhan. Oo. Ang dami siyang tauhan. So, babantayan mo yun pag ano. Natin, pag ano, pag yung sa ibang bahay. Oo So nga. makikita mo, yung poste, original pa din siya. Wow. Lahat ng second floor po. So dito po Ngayon, tayo. wala na. Wala nang mga ganyang kahoy. Di ba, sir? Oo, Di ba? mahirap na. Tsaka Wala. bawal na Oo, talaga bawal yan. na. Bawal magputol, bawal Yes. mag-transport. This is what we call the old dapitan or Rizal's dapitan. Kasi ito yung dapitan na nakita niya. Example, itong church, yung nakikita nating retablo or altar of the church is wala na to. Oo, Nawala oo na nga, to. wala na yan, sir. Hindi ko na nakita medyo yan. modern na siya eh. Oo. Ito yung itsura ng altar na nakita ni Rizal. Ito. Yan. So si Rizal, syempre, nasa likod lang siya ng simbahan. Oo. Kasi ayaw niya pumasok. No? Doon lang siya sa labas. Ito naman is a photograph of Rizal's curtain. Yeah. No? According to Ambit, the clearest picture that we have of Rizal's curtain. Ito sa family, yung photo na to is from the family photos, mga collections niya. So, ito yung itsura niya. Ambet Ocampo po ba, sir? Oo, si Ambit Ocampo. Nakapunta na si Ambit dito mga twice. Ganun. Twice na. And then, nakita nga niya itong picture, sinend ko sa kanya. Sabi niya, clear na clear to. Saan galing to? Sabi ko sa pamilya. So, yun yung itsura niya. Pero, ayun, pag during Holy Week kasi ginagamit niya. Ito yung itsura ng dapitan before. So, just imagine. Oh, that's that church, di ba? Oo, ito parang Church. continuous to eh. Oo. Continuous na dapitan dyan. So, Rizal, ito, andito pa rin yung municipal hall. Oo nga. Dito pa rin yung simbahan, andito pa rin yung kumbento. Ito ang wala na Casa Real. Ito yung itsura ng Casa Real dati. I see. So, yung Casa Real na yon, Oo. hindi yun yung original na Casa ngayon. Real. Wala Oo. na ngayon yun. Wala na, okay. Wala na. So, ito siya, napalitan to ng parang hospital. Yung American time. Dito kinulong si Rizal. Sa room na to. Ito. Sa room na to. Pagdating niya. Kasi wala pa siyang bahay nun eh. Oo. So, si Rizal, galing dito, naglakad doon sa Punto Desembarco, naglakad papunta dito. No? Tapos pumunta doon sa Casa Real. Ito. Ganun yung first night niya dito. Oo. Ito naman yung plaza. Sa Casa Real, ang nakatira is Carnicero. Tsaka yung asawa niya. Yan. So si Rizal dito kinulong, isa ring reason malamang nung pagsira ng Casa Real is usually gano'n naman yung mga conquerors eh. Oo nga. Sirayan mo yung seat of power. Oo, No? oo. Pero the rest okay lang. No? Para at least, it's a statement. No? Totoo po. Oo. Tapos dito naman na area is continuous to. Dito naman yung banda, yung Rizal Shrine or Talisay property ni Rizal. So, ganun yung itsura ng dapitan. In front naman of the church, dito is the relief map of Mindanao Ito na yun. na ginawa ni Rizal. No? And Father Sanchez, SJ. So, Jesuita. Oo. Kasama niya. Favorite teacher niya sa Ateneo. So, this is relief map, the exact topography of the map of Mindanao. So, kita mo yung mga bundok dyan ng Mount Apo, Oo. cliffs dito sa Zamboanga Peninsula, dito sa Surigao. So, using only one map. No? Oo. Napakagaling ni Rizal. Galing niya. Tapos wala pa siyang drone. Oo nga. Paano niya ginawa yan, di ba? Ewan ko paano niya ginawa. So, ganun siya ka-genius, no? Yeah. But even with Rizal's genius, he had this habit of not finishing things. Oo. Example, nung gumawa siya ng isang dictionary, he only finished on the letter G. No? And then, he made another dictionary, yung, I think, the Spanish-English dictionary. He only finished on the letter A. No? So, parang may naisip siguro siyang bago. So, Kaya ganun siya. iniiwan na naman. Oo. Iniiwan na lang yan. This is no exception. This is supposed to be the whole map of the Philippines. So, huminto na siya dyan sa Mindanao. No? Ewan ko kung ano naisip niya. Siguro ganun yung mga genius talaga, no? May
at ADHD at tawag dyan sa ngayon, no? So, May stop ka muna maging genius. oo. Iba naman. So siguro tayo, ganun din tayo Oo. na biglang hinihinto yung mga projects or ganun kagulo yung usip. Siguro we're on the right track. Ganun oo nga. No? Engineer siguro tayo. Oo. Genius tayo. So, ito siya. Ganito yung setup ng bahay. Masters, ganun. Tapos, dito sa loob ng kwarto na to, Oh, may kwarto is dyan, sir? actually the kitchen. Wooden floors. Pero right now, later on, after the war, ginawa ng ganito. Kasi nasira na yung simento. Okay, At saka okay. lumaki na rin yung pamilya. Oo. Notice, may kapis na. Oo nga, kapis na to. Kasi na-figure out na siguro na mas madali na magdala ng ng mga kapis Oo. dito sa dapitan. Pero marami kaming kahoy, kaya solid wood naman kami, no? Oo. Ganun yung Kaya diferensya pala yun ang isa napansin ko, lahat dito mga solid wood. Oo, Wala akong makitang may kapis. Oo, compared sa mga talaga, 'di ba? Sa Visayas, ibang- sa yes. Luzon, ganun po. So ganun yun po yung setup niyan. Ito yung bahay ni Rizal sa Calamba. Sa di ba? Calamba, yes. Ng mga Sa magulang. Josephine Bracken. Yeah. Yan. Dito naman, pakita ko na rin before tayo pumunta dito, is the, kumbaga, refurbished or restored CR ng bahay. So, Ito ba yung butas lang, sir? Hindi naman. oh, yan galing nga. din yan sa, ganun din yung itsura, sa old wood. Oo. So, binilik lang namin, nahuhulog lang yan dun sa ilalim. No? Tapos sa first floor na hulog, nililinis lang doon kung sinong gusto maglinis doon, no? Sabi nila, binibenga daw ng mga baboy, sir. Yan, isa naman. Tapos yung Tapos baboy, kakatayin sa fiesta. yan, sa fiesta naman yung kakainin. So, umiikot lang naman. Totoo talaga yung mga ganun, sir, ano? Totoo yun. Oo. Totoo yun. Gusto ng baboy. Oo. Bakit gusto niya yung ng tao. Tapos kakatayin. Okay. Now, before tayo dito, which is, actually, this is our ending na. Okay, okay. Pakita ko muna dito. This is actually a new addition to Balayhamoy kasi wala pa to mga a few months ago eh. And this is, May kwento to. may kwento. Pagdating nito, binalik kasi to dito sa Balayhamoy. Original dito naman talaga yan. Oo. Tapos umalis, tapos bumalik ulit siya. Nung dumating yan, dinala muna namin dito sa kwarto kasi ayaw pa namin i-display. Ayaw pa namin to display to the public. So may form lang doon sa kwarto yun, pinakita ko kanina. Tapos may bisita kami dito from NHCP, no? Isang commissioner na babae. And then malaking babae. Tapos actually she was gifted, no? Sabi niya sa amin, kanino to? Gumanon siya. O kanino tong coat, no? Tapos sabi ko, bakit? Sabi niya, it emits an energy, no? Napakabigat ng energy. Oo. Parang yung may-ari nito, was malungkot, mabigat yung buhay, para siyang tinalikuran ng mundo, Oo. parang ganun ba. Tapos, sabi niya, so, kanino nga to? Ba't ang bigat nung pakiramdam? Sabi ko, kay Josephine Bracken. Si Josephine Bracken and Doña Pilar were very good friends. Magka-batch sila nasa same age sila Josephine Bracken, when she went here in Dapitan, Oo. she was around 18 years old, no? So, ganun din yung age ng lola ko. So, dito siya madalas, pagkasama siya ni Rizal. Minsan, nagpapagawa siya yung buhok niya. Nagpapatanggal ng kuto. Oo. Yun palaging kwento ng lola namin dito. Siguro, shape din siya. Hindi naman siya machichismis dun. At saka, pagdating niya dito din, one day, binigay niya tong coat na to sa kaibigan niyang si Pilar. Ngayon, yung quote na yun, siyempre, eventually, for generations ago, Oo. napasa na sa mga lola, Oo. mga tito, gano'n. Ngayon lang bumalik dito sa Balayhamoy. So, at least bumalik din siya ulit dito sa Balayhamoy, no? So, napakasaya namin dati. So, hindi ito replica, sir? No, this is not a replica. Original to. This is original. Wow. Makikita mo yung tahe, walang zipper, it was locks. Tapos yung beads na yan are not plastic. Oo. They're glass. Kasi hindi pa nauso yung plastic beads Siguro mga World War II, banda dyan, no? 40s, 50s yung plastic beads na. Oo. May stain pa nga yan sa dito sa armpit niya. Tapos maliit siya. Maliit siyang babae. He was petite. She Yeah. had chestnut blonde hair. A demeanor of
parang positivity, basta masaya siya, no? Masaya yung demeanor niya sana. And then she had blue eyes, no? Napakaganda ng babaeng to. Pero petite siya. Oo. And then, sabi niya nung gifted na nafe-feel niya kasi yung aura, napaka-negative. So sabi niya, alam mo gawin mo dyan, sabi niya, kaya naman pala, napakalungkot kasi napakalungkot nung buhay ni Josephine, di ba? Pinanganak siya, namatay nanay niya. Tapos pina-adapt siya, no? Parang pinamigay siya, so tinalikuran na naman siya ng mundo, Oo. no? Tapos after nun, nung pumunta siya dito, umibig na sana siya, bawal naman sila magpakasal. Tapos nagkaanak sila, namatay naman. Tapos later on, months after, si Rizal naman yung namatay. Oo, Tapos oo. later on, Siya na. tinalikuran naman siya ng pamilya ni Rizal, no? Ayaw siya ng pamilya ni Rizal. Ayaw siya tanggapin. And then she got married eventually sa Hong Kong. And she died there at 25 years old. Di ba, napakapait naman ng buhay na to. Bata pa. Oo, napakabata niya. Kaya pala napakapait. mabigat ang pakiramdam niya Mabigat sa... yung pakiramdam. So Oo. sabi niya, alam mo ang gawin mo dyan, put it in a glass case para hindi lumabas yung energy. No? Yun. At least nako-contain dyan sa loob ng glass case. So what we did, we put her in a glass case. Pero alam namin, si Rizal and Josephine Bracken were so much in love. Oo. No? This house is witness to their love affair, kumbaga, no? Kasi yung kwento palagi ng mga lola namin, nagmamahalan yung dalawang yan, ganun. So, alam namin, nag-iibigan yung dalawa. Oo. So, as our share, and as what we want to share to the world din, is their love affair. So, ang ginawa namin, dahil nag-emit siya ng energy, no? Ginawa namin, nilagay namin original hat ni Rizal. Nabigay naman niya. Ayun, Kay yun nga Dora sana niya, next no? question ko sa Oo. isa eh. So meaning nun, yung energy niyan, Oo. mag-emit din daw siguro yan, no? At saka yung energy nito, at least andyan lang sila sa loob palagi. Sa loob, Nagpapalitan oo. sila, di ba? So kung nasaan man sila, no? Magkasama pa rin Magkasama sila. pa rin sila. Hat pala nga ni Rizal ito. Hat ni Rizal to. It's a size 7 hat. Sabi ko, ba't parang palalaki? Hindi bagay sa ano. Sa forma. So Yun yan pala siya. yun. Diyan lang siya. Oo Sana nga. na-appreciate ng dalawa yung ginawa namin. Good idea yung ano niya, no? Yung suggestion, no? Nalagyan ng ganyan. Oo, glass case. Di ba Yeah. merong horror, ano ba yung Conjuring ba yun? Yung horror movie na nilagay lang nila si glass case yung doll. Oo. Madali lang naman siya buksan di ba? Pero Kaya hindi kailangan siya makawala, Kasi no? na-close siyang ganun. Yun pala yun, sa energy pala. So dito tayo sa last part naman nung tour na nung tour. 1896, no? Rizal left Dapitan after 4 years of exile. 1892 to 1896 siya na-exile. So, nung time na yun, paalis na siya to be a medical doctor for the Spanish Army. Aalis na dapat siya dito sa Dapitan. Napakalungkot ng atmosphere niyon, ng mga Dapitanon, most especially. Lahat ng mga tao, sobrang lungkot and sobrang na-touch sila, kumbaga, kay Rizal. Pumunta dun sa bahay niya sa Talisay to bid him farewell. No? So, July 31, no? Andun sila lahat to bid him farewell. Napakalungkot nung atmosphere niyon kasi the Pitanos fell in love with this man. Napakabait na taong to. He was polite, he was friendly, he treated everyone equally, babae, lalaki, bata, matanda. He always helped everyone. He was always on time, was full of integrity, galit siya sa magnanakaw. Oo. Yung ganun. He was an honest person and he had a great sense of humor. Hindi ka may in love sa tao to, lalaki ka pa, Sino di ba? ba? Oo nga. Oo. So talagang you have respect, you have love for this person. Yeah. Ang dami pang ginawa dito. He made a hospital na libre lahat ng mga Dapitano, no? He designed our plaza. He put street lights using his own money. He made a school. Tinuruan niya yung mga bata namin. He made a dam, brick factory. He started Abaca business with my great-grandfather and Abaca Cooperative. Oo. That Abaca Cooperative is the first farmers cooperative in the Philippines. Dito niya ginawa sa Dapitan together with my great-grandfather. So, ang dami niya ginawa dito. He eradicated malaria by draining all our marshes, no? Kumuha siya ng water source dito para may potable water kami kasi dati sa poso lang kami umiinom Oo. Nagkakasakit yung mga tao, nagiging yelo yung balat ng mga Dapitanon dito sa poblasyon, no? So, ang dami niyang ginawa.
Oo. And all of these projects, he made sure to involve the whole community. Community-based dapat lahat, no? Kasi para sa kanya, magsasucceed lang isang project if involve yung whole community. Kung Oo. hindi, walang mangyayari dyan. So, dapat i-share mo talaga. So, kaya, napakalungkot, no? Napakalungkot nung time na yon. Dito mo makikita, in Dapitan, Dapitan is actually his laboratory for his ideal society, no? For an ideal society. Dapitan is a microcosm Oo. of the Philippines he wanted it to be. So, it is in Dapitan that he made the blueprint of the Philippine nation, no? So, at one point, yung Dapitan naging sentro ng Pilipinas kasi andito yung natin, national hero nung time na Nandito yun. yung buong Dito niya history. ginawa, no? Yeah. Yun yung unti-unti niya dito inabot, kumbaga, ang aims ng La Liga Filipina dito sa Dapitan. No? So, ganun ka-importante yung Dapitan, ganun kalungkot yung Dapitanon nung umalis si Jose Rizal. So, July 31, 1896, umalis na si Rizal sa Dapitan. Supposed to go to Cuba to be a medical doctor there, no? For the Spanish Army. Now, kung sumabog na yung revolusyon, na-discover na yung Katipunan, may mga cry of balintawak na Yun na. nangyayari. Oo. So, nangyayari na. Siya yung tinuturang mastermind Oo. ng lahat, ng nahuhuli. So, he got arrested again. Dinampot siya sa Spain, hindi pa siya umabot ng Cuba, binalik na siya ulit dito sa Fort Santiago. This is from a photo of a Luna painting of Rizal na nagsusulat doon sa cell niya sa Fort Santiago. So, and then, after this, December 30 came, no? But before that, December 26, yung kangaroo court na sinasabi na military court na nangyari na hatulan si Jose Rizal Oo. ng kamatayan because of sedition, rebellion, yung mga ganon. Now, and it only took 4 days para to execute him, no? Ang reason nun, para hindi umabot sa Spain yung balita, napapatay na siya. And remember, Jose Rizal was a well-connected person. Nasa, siya, mga kilala niyang tao, nasa taas. P. Marigal was his best friend. Once a president of Spain, no? Isipin mo kung malaman yun, at least, Oo. baka mabawalang sala pa si Rizal. So, authorities here, binibilis na nila para ma-execute na si Rizal. So, December 30 came, no? 6:30 a.m. This is from an original newspaper. 6:30 came, nilabas na siya sa cell niya, ito si Jose Rizal. No? Ay, oo. Katabi niya yung Jesuit priest. Nakapaligid, heavily armed siya, no? Binabantayan, tsaka yung mga tao Oo. na tumitingin, Oo. no? Kasi Binabantayan talaga. papuntang Bagong Bayan. Ito naman yung mga taong yon. Same. This is from original picture naman. Noong time na yun. Si Rizal nandun sa other side. Ito is at Talisay 3. Na? Lalakad si Rizal doon. Ito si Rizal na. This is the Talisay 3. Sa likod niya is the Fort Santiago, Intramuros. Ito yung background niya. Andyan ulit yung mga gwardiya, heavily armed again. He was facing the sea. The sea, yeah. Okay. This is mga basta before 7, no? First line of firing squad are Filipino soldiers, second line are Spanish soldiers. Kung hindi barili ng Pilipino si Rizal, yung mga Espanyol yung babaril dito sa mga oo. Pilipino na sundalo. So, binaril ngayon ng mga Pilipino si Rizal sa likod. But Rizal tried to turn. That's why, when he fell, he was facing the heavens. No? Tinitingnan niya yung heavens, no? Hindi pa nakontento yung opisyal. Lumapit kay Rizal, fired the final shot. Tinamaan siya sa ulo. Doon kumalat yung utak at dugo niya, according to the family. No? Rizal died at 35 years old. Rizal died at 7:03 a.m. Kaya 7:03 ang relo. Oo. Oo. Time stop for every freedom-loving Filipino during that time, no? So, hindi na, pagkatapos nun, andyan yung katawan niya, dinampot, nilagay sa kariton, dinala sa Paco Cemetery, ninulog sa butas, tinakpan, walang lapida, no markings, no anything, tinago talaga nila yung pagka-libing ni Rizal. Walang nakakaalam, no?
2 years after, the body was exhumed, no, by the family. Kita nga nila paghukay nila katawan ni Rizal, same clothes, same pants, same shoes. The first time that Rizal's mother saw the body of his son. Sa sapatos niya, sa mga seams ng damit niya, may mga nakasulat pa palang may mga letters pa palang nakaipit. And on those letters, may mga sikreto pa sana si Rizal pero nabulok na. So, hindi na natin nabasa. Hindi na nabasa. So, nakita din nila na si Rizal, nakabulagta nga dun. So, hindi nga siya binalot sa banig, wasn't given a proper funeral, walang respetong pinakita talaga whatsoever. Yung hayop talaga. Binaboy talaga si Rizal, no? So, nakita nila yon kung gaano, how they treated si Jose Rizal. Now, going back to 1896, no? Remember the Dapitanos who were extremely sad because of Rizal's leaving Dapitan, no? Umalis yung anak nila, kapatid nila, no? So, napakalungkot. Ngayon, nabalitaan nila na pinatay na si Rizal, executed. And Dapitan was supposed to be a haven for Rizal, place where he will be protected, no? Pero, yun na nga, paglabas niya, nabalitaan na lang nila, pinatay na si Rizal. Kapatid nila, hero nila, anak nila, no? So, yung lungkot, nahaluan na ng galit. Especially my great-grandfather. Ba't kailangan niyo patayin? No? Pwede naman kinulong niyo lang sana. Kinulong niyo lang sana. So, this was also the time when Spanish authorities were sequestering Rizal's properties. Rizal had, sinequester na yung lupa niya sa Calamba, Laguna. Oo, no? yeah. Bahay niya. Calamba, Kaya dyan Laguna. yung bahay niya. Bahay niya sa Talisay. Dito, sa Dapitan. Kinuha na. Binondo properties, Manila, Tondo, yung mga ganong properties. Dito sa Talisay, yung mga furnitures niya, mga damit niya. Botones ng damit niya, kinuha pa nga. Kinuha Tinitid pa rin. Kinuha, Walang para patao. zero siguro talaga. Oo. No? And then, confiscate na lahat. Chinek nila yung logbook. May isa pang property na hindi nila mahanap. This property, he bought January of the year he died, January of 1896. This vast property was nicknamed as the New Calamba because of its purpose and its vastness. New Calamba kasi lahat ng mga kababayan sa Calamba, Laguna, dadalhin niya rito para magbagong buhay. No? Kasi pinalayas nga sila ng mga friars doon. Oo. No? And then, it was also that vast. Para siyang town yung size. No? Para siyang town. Now, the deed of sale of this property was signed by the seller, Sixto Carrion. Sixto Carrion. Oo, Sixto Carrion. And it was signed by the buyer, Jose Rizal Mercado. Tapos, made legal or notarized by the cabeza de barangay during the time, Mariano Hamoy, my great-grandfather. Yan. Oo. So, the first deed of sale, syempre went to the buyer. Oo. The second deed of sale went to the government. Doon sa nag-notarize. So, andyan na siya. Ngayon, alam to ng mga Spanish authorities na may ganitong deed of sale. So, pinatawag ngayon si Don Mariano. Don Mariano, saan na yung deed of sale kasi confiscate na natin. Hindi natin mako-confiscate without the deed of sale. And because with the deed of sale, may nakaipit doon na mapa kung saan yung property. Remember, wala pang GPS dati hindi mo ma-locate yung property without the actual map. So makikita mo dito, lahat ng description. Rio de Dicayo. That's the Dicayo River. Abacalera, Abacatriz. Arozal is rice field. Cogonal, Cogons. Tapos may casa. No? So actual map talaga. Oo. So alam mo na kung saan yung property kung you have this map. Okay. Ngayon, ando na ngayon si Don Mariano, the cabeza de barangay, sa harap ng Espanyol. Ngayon, nasa crossroads na siya. No? Kasi ano ang bibigay ko? Hindi ko bibigay. Oo. So, ang ginawa niya, he denied the existence of the document. No? Denied your great-grandfather. My great-grandfather denied the existence para maprotektahan yung interest ni Rizal. So, galit na galit nga yung mga Espanyol. No? So, hindi nga niya binetray yung kaibigan niya. Now, kahit galit na galit, eventually, ang nangyari sa property,
the property was, kumbaga namana ng kapatid ni Rizal. Nung namatay na siya. Trinidad Rizal. Si Trining. Na Trinidad Rizal, in 1948, went back to Dapitan after World War II. Binigay niya sa, kumbaga, adopted daughter niya yun eh. Pamilya ng estudyante ni Rizal dito sa Dapitan, the Eguias. And today, the Eguias still own that vast property. May marker na nga yung NCP doon. Talaga po. Oh, andito yun. Katabi lang ng Dipolog. It was called Dubungan during the time. It's now called Katipunan, municipality. No? So, andun siya. Meaning nun safe yung property. Hindi talaga na-confiscate ng Spanish and eventually yung basta hindi na it's still private property, no? So, the property is safe. Now, 130 years nang nakalipas since the time this was signed, no? Just 3 years ago, we discovered that the original deed of sale is safely kept inside our family vault. So proving that he never gave up on his friend Rizal. He never betrayed si Rizal. So his denial of the existence of this document was Mariano's last act of loyalty to his dear friend Jose Rizal. So yun yung kwento ng Balay Hamoy. The story of friendship, loyalty, and love. Ang galing. So maraming salamat. Siyempre hindi namin alam yan, sir. Sa pakikinig. Kaming mga Oo. ang tinuturo lang sa school, medyo shortcut eh. Oo. Di ba? Nakalimutan na kwento yun. So, ang dito sa dami pa Dapitan. palang malalaman ng mga Pilipino dito sa Balay Hamoy. Totoo, totoo. So, sana na-enjoy mo yung kwento. Oo nga, medyo nga ako, nakikinig talaga ako, sir eh. Ito sige ay po. sa poster na nung Rizal, nung naging hero na natin siya. No? So 2 years after, naging hero na natin si Rizal. Makikita, balot na balot siya kahit napakainit dito sa Pilipinas because this is, according to Rizal, one of his letters, this is his favorite picture. No? So kung namatay siya, ito nilagay natin picture. Kasi sabi nga ni Rizal, diyan daw pinakagwapo siya. So totoo nga naman, no? Totoo nga naman. Sa panahon ni Rizal, nung nag-negosyo pa sila ng Abaca, ito yung lupa lang to. pinakasilong. Silong, lupa lang to. Pero after the war, naging ano na to, naging ganito na yung itsura. Sinemento na, syempre. Tapos nung restoration namin, ginawa na namin siyang parang events place for heritage and arts na mga parties. Mga gathering. So, makikita mo, still original itong mga, itong ceiling. Nakakatawa naman yung mga ano nila. So, ito, yung chair. Yan. Tapos, dati, yung walls nito, hindi pa to, after the war na to eh. Ano to, tabla lang, no? Ang original lang is ito. Yung Sa harap. doors. Oo, pero lahat ng walls are tabla. So just imagine, papasok dito yung kalabaw or kabayo ba, tinatambak lang dito yung mga Abaca. Nakakatawa naman. So dito yung parang ano nila, imbakan bago ipadala sa Maynila. Sir, wag nyo nang tanggalin yung Christmas tree ah. Ayaw Kahit ko nga hindi eh. Pasko. Maganda siya. Bakit? Bagay. Ano ba? Nakakatawa. Oh. Yes. Ako Kaya ba- nagulat ako, sabi ko, ay galing naman may Christmas tree pa. Huwag mo nang tanggalin, sir. Sige, hindi ko tatanggalin. Galing. Ganda rin. Ang ganda naman nito. Sunset dito maganda rin ah. Ano yun? Hello. How are you?